Good morning, good afternoon, good evening, saan mang dako ng mundo kayo naroon, naway samahan po ninyo ako na basahin ang Book of Acts chapter 25 verses 1 to 27. But before that, we will read first the Word of God, reminders about prayers. Let's read 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 4. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Una-una nga sa lahat ng mga bagay ay iniaaral ko na manaing, manalangin, mamagitan at magpasalamat na patungkol sa lahat ng mga tao. For kings, close parenthesis, for all the presidents in all the world, in all the earth, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Ang mga hari at ang lahat ng mga presidente sa buong mundo at ang lahat ng nasa mataas na kalagayan upang tayo'y mga buhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Let's read Psalm 59, examples of prayers. Psalms 59 verse 2. Deliver me from the workers of iniquity, and save me from bloody men. Iligtas mo ako sa mga manggagawa ng kasamaan, at iligtas mo ako sa mga mabagsik na tao. And in 64, Psalm 64 verse 2. Hide me from the secret counsel of the wicked, from the insurrection of the workers of iniquity. Ikubli mo ako sa lihim na payo ng mga manggagawa ng kasamaan, sa panggugulo ng mga manggagawa ng kasamaan. And in Psalms chapter 90 verse 17. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands establish thou it. At sumaamin nawa ang kagandahan ng Panginoong aming Diyos, at iyong itatag sa amin ang gawa ng aming mga kamay. Oo, ang gawa ng aming mga kamay ay itatag mo. And in Psalms 119 verse 27, make me to understand the way of thy precepts, so shall I talk of thy wondrous works. Ipaunawa mo sa akin ang daan ng iyong mga tuntunin, sa gayoy aking bubulayin ang iyong kagilagilalas na mga gawa. And in Psalms 119 verse 126. It is time for thee, Lord, to work, for they have made void thy law. Kapanahunan sa Panginoon na gumawa,
sapagkat kanilang niwalang kabuluhan ng kautusan mo. And in Psalms 125, verse 5. As for such as turn aside unto their crooked ways, the Lord shall lead them forth with the workers of iniquity, but peace shall be upon Israel. Ngunit sa nagsisiliko sa kanilang mga likong lakad, ilalabas ng Panginoon na kasama ng mga manggagawa ng kasamaan, kapayapaan nawa ay suma Israel. And Psalms 141, verse 4 and 9. Incline not my heart to any evil thing, to practice wicked works with men that work iniquity, and let me not eat of their dainties. Huwag mong ikiling ang aking puso sa anumang masamang bagay na gumawa sa mga gawa ng kasamaan na kasama ng mga taong nagsisigawa ng kasamaan, at huwag mo akong pakanin ng kanilang mga masarap na pagkain. And sa verse 9, keep me from the snares which they have laid for me, and the gins of the workers of iniquity. Iligtas mo ako sa silo na kanilang inilagay na ukol sa akin, at sa mga silo ng mga manggagawa ng kasamaan. Now let's proceed to the book of Acts, chapter 25, verse 1 to 27. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me, and may God bless you more. And please subscribe, like, share, and comment po. Now, when Festus was come into the province, after 3 days, he ascended from Caesarea to Jerusalem. Nang makapasok na nga si Festus sa lalawigan, pagkaraan ng 3 araw ay umahon sa Jerusalem mula sa Caesarea. Then the high priest and the chief of the Jews informed him against Paul and besought him. At ang mga pangulong saserdote at ang mga maginoo sa mga Hudyo ay nangagbigay alam sa kanya labang kay Pablo at sa kanilang pinamanhikan, and desired favor against him, that he would send for him to Jerusalem, laying wait in the way to kill him. Na humihingi ng lingap laban sa kanya na siya'y pahatid sa Jerusalem, na binabakayan upang siya'y mapatay sa daan. But Festus answered that Paul should be kept at Caesarea, and that he himself would depart shortly thither. Gayon may sumagot si Festo na si Pablo ay tinatanuran sa Caesarea at siya'y paroroon sa lalong madaling panahon. Let them therefore, said he, which among you are able, go down with me, and accuse this man, if there be any wickedness in him. Kaya nga, sinabi niya, ang mga may kapangyarihan sa inyo ay magsisamang lumusong sa akin, at kung may anumang pagkakasala ang taong ito, ay isakdal siya nila. And when he had tarried among them more than 10 days, he went down unto Caesarea, and the next day, sitting on the judgment seat, commanded Paul to be brought. At nang siya'y makatira na sa kanila na hihigit sa 8 o 10 araw, ay lumusong siya sa Caesarea, at nang kinabukas ay lumuklok siya sa hukuman at ipinaharap sa kanya si Pablo. And when he was come, the Jews which came down from Jerusalem stood round about, and laid many and grievous complaints against Paul, which they could not prove. At nang siya'y dumating, ay niligid siya ng mga Hudyo na nagsilusong na galing sa Jerusalem, na may dalang marami at mabibigat na sakdal laban sa kanya, na pawang hindi nila mapatunayan. While he answered for himself
neither against the law of the Jews, neither against the temple, nor yet against Caesar have I offended anything at all. Samantalang sinasabi ni Pablo sa kanyang pagsasanggalang, laban man sa kautusan ng mga Hudyo, nilaban sa templo, nilaban kay Caesar, ay hindi ako nagkakasala ng anuman. But Festus, willing to do the Jews' pleasure, answered Paul and said, Wilt thou go up to Jerusalem, and there be judged of these things before me? Natupad si Festo, sa pagkaibig na sa ikalugdan ng mga Hudyo, ay sumagot kay Pablo at nagsabi, Ibig mo bagang umahon sa Jerusalem at doon kahatulan sa mga bagay na ito sa harapan ko? Then said Paul, I stand at Caesar's judgment seat, where I ought to be judged. To the Jews have I done no wrong, as thou very well knows. Natapat sinabi ni Pablo, nakatayo ako sa harapan ng hukuman ni Caesar, na doon ako dapat hatulan. Wala akong ginawang anumang kasamaan sa mga Hudyo, gaya rin naman ng pagkatalastas mong mabuti. For if I be an offender, or have committed anything worthy of death, I refuse not to die. But if there be none of these things whereof this accuse me, no man may deliver me unto them. I appeal unto Caesar. Kung ako ngay isang makasalanan at nakagawa ng anumang bagay na marapat sa kamatayan, ay hindi ako tumatangging mamatay. Datapat, kung walang katotohanan ng mga bagay na pinagsasakdal ng mga ito laban sa akin, ay hindi ako maibibigay ni numan sa kanila. Maghahabol ako kay Caesar. Then Festus, when he had conferred with the council, answered, Hast thou appealed unto Caesar? Unto Caesar thou shalt thou go. Nang magkagayon, si Festo nang makapagpanayam na sa Sanhedrin ay sumagot, Naghabol ka kay Caesar? Kay Caesar ka paparoon. And after certain days, King Agrippa and Bernice came unto Caesarea to salute Festus. Nang makaraan nga ang ilang mga araw, si Agrippa na hari at si Bernice ay nangagsidating sa Caesarea at nagsibati kay Festo. And when they had been there many days, Festus declared false cause unto the king, saying, There is a certain man left in bonds by Felix. At nang sila'y magsitira roong maraming araw, ay isinaysay ni Festus sa hari ang usapin ni Pablo na sinasabi, May isang taong bilanggo na iniwan ni Felix, about whom, when I was at Jerusalem, the chief priests and the elders of the Jews informed me, desiring to have judgment against him. Tungkol sa kanya, nang ako'y nasa Jerusalem, ang mga pangulong saserdote at ang mga matanda sa mga Hudyo ay nangagbigay alam sa akin na hinihinging ako'y humato laban sa kanya. To whom I answered, It is not the manner of the Romans to deliver any man to die. Before that, he which is accused have the accusers face to face, and have license to answer for himself concerning the crime laid against him. Sa kanila ay aking isinagot na hindi kaugalian ng mga taga-Roma na ibigay ang sinumang tao hanggang hindi nahaharap ang isinasakdal sa mga nagsisipagsakdal. At siya'y magkaroon ng pagkakataong makagawa ng kanyang pagsasanggalang tungkol sa sakdal laban sa kanya. Therefore, when they were come hither, without any delay on the morrow, I sat on the judgment seat and commanded the man to be brought forth. Nang sila nga'y mga katipon dito, ay hindi ako nagpaliban, kundi nang sumunod na araw ay lumuklok ako sa hukuman at ipinaharap ko ang tao. Against whom, when the accuser stood up, they brought none accusation of such things as I suppose. Tungkol sa kanya, nang magsitindig ang mga nagsisipagsakdal, ay walang anumang sakdal na masamang bagay na mahirap sila sa
na gaya ng aking sinapantaha, but had certain questions against him of their own superstition and of one Jesus which was dead, whom Paul affirmed to be alive. Kundi may ilang mga suliranin laban sa kanya tungkol sa kanilang sariling relihiyon at sa isang Jesus na namatay na pinatutunayan ni Pablo na ito'y buhay. And because I doubted of such manner of questions, I asked him whether he would go to Jerusalem and there be judge of these matters. At ako, palibhasa ay naguguluhan tungkol sa kung paano kayang mapagsisiyasat ang mga bagay na ito, ay tinanong ko kung ibig niyang pumaroon sa Jerusalem at doon siya hatulan tungkol sa mga bagay na ito. But when Paul had appealed to be reserved unto the hearing of Augustus, I commanded him to be kept till I might send him to Caesar. Datapwat ng makapaghabol na si Pablo na siya ingatan upang hatulan ng emperador, ay pinagutos kong ingatan siya hanggang sa siya ay maipadala ko kay Caesar. Then Agrippa said unto Festus, I would also hear the man myself. Tomorrow, said he, thou shalt hear him. At sinabi ni Agrippa kay Festo, ibig ko rin sanang mapakinggan ng tao. Bukas, sinasabi niya, siya'y mapapakinggan mo. And on the morrow, when Agrippa was come, and Bernice, with great pomp, and was entered into the place of hearing, with the chief captains and principal men of the city, at Festus' commandment, Paul was brought forth. Kaya't nang kinabukasan, nang dumating si Agrippa at si Bernice na may malaking karilagan at nang mga kapasok na sila sa hukuman na kasama ang mga pangulong kapitan at ang mga maginoo sa bayan, sa utos ni Festo ay ipinasok si Pablo. And Festus said, King Agrippa, and all men which are here present with us, you see this man, about whom all the multitude of the Jews have dealt with me, both at Jerusalem and also here, crying that he ought not to live any longer. At sinabi ni Festo, Haring Agrippa at lahat ng mga lalaking nangaririto kasama namin, nakikita ninyo ang taong ito na tungkol sa kanya ay nagsasakdal sa akin sa Jerusalem at dito naman ang buong karamihan ng mga Hudyo na nangagsisigawang hindi marapat na siya'y mabuhay pa. Nangagsisigawang hindi marapat na siya'y mabuhay pa. But when I found that he had committed nothing worthy of death and that he himself had appealed to Augustus, I have determined to send him. Datapat aking nasumpungan, siya'y walang anumang ginawang marapat sa kamatayan. At sapagkat siya rin ay naghabol sa emperador, ay pinasya kong siya ipadala. Of whom I have no certain thing to write unto my Lord. Wherefore I have brought him forth before you, and especially before thee, O King Agrippa, that, after examination had, I might have somewhat to write. Tungkol sa kanya, wala akong alam na tiyak na bagay na may susulat sa aking Panginoon, kaya dinala ko siya sa harapan ninyo, at lalong-lalo na sa harapan mo, Haring Agrippa, upang pagkatapos ng pagsisiyasat, ay magkaroon ng sukat na may sulat. For it seemed to me unreasonable to send the prisoner and not withal to signify the crimes laid against him. Sapagkat inaakala kong di katuwiran na sa pagpapadala ng isang bilanggo ay hindi magpahiwatig naman ng mga sakdal laban sa kanya. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. May God bless you more, and please subscribe, like, share, and comment po. Good day.